May nangyayaring madilim at mapanganib sa hangganan ng NATO at Rusya. Kahit maraming sundalo ni Putin ang namamatay sa digmaan kontra Ukraine, na matagal nang talo ang Rusya, naghahanda pa rin siya para sa susunod. Ang nagnanais maging emperador ay naghahanda laban sa NATO, at ang galaw ng Rusya sa silangan ng NATO ay nagpapakita ng kanyang intensyon. Walang hanggan ang katangahan. Inihahanda ang napinsalang hukbong Ruso para sa panibagong digmaan na muling matatalo ni Putin, habang lumalala ang kabaliwan ng leader ng Rusya. Ito ay kabaliwan. Karaniwan na ang mga di makatwirang hakbang para sa isang pangulong Ruso na mas inuuna ang kanyang pamana kaysa proteksyon ng bansa. Gumagawa ang Rusya ng mga madidilim na hakbang sa mga hangganan nito sa mga bansang NATO, at ipinapakita ng mga satellite image ang buong kwento. Ayon sa ulap ng SVT ng Sweden, noong Hunyo 10, nagtatayo ang Rusya ng barracks, imbakan ng bala, at mga pasilidad para sa libu-libong sundalo at sasakyang militar sa hangganan nila ng Finland. Tapos na ang pagsusuri at narito na ang resulta. Inasahan ng Finland na magpapadala ang Rusya ng 80,000 sundalo sa kanilang hangganan. Malaki ang itinaas nito mula sa 20,000 sundalo na dating inilagay ng Rusya sa hangganan, ayon kay General Pasi Välimäki ng hukbong sandatahan ng Finland. Ipinapakita nito na may ginagawa si Putin na hindi dapat, at naghahanda siya para sa susunod na digmaan matapos ang pananakop sa Ukraine. Kabaliwan nito dahil abala ang Rusya sa digmaan na nagpapahina sa kanilang sandatahang lakas araw-araw. Ngunit pilit pa rin nilang ipinapakitang kayang nilang pahinain ang NATO. Ayon sa SVT, plano ng Rusya na maglagay ng 8 dibisyon ng sundalo sa paligid ng Sweden at Finland na naging miyembro ng NATO mula nang simula ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Maaring ito ay isang babala, isang mensahe na ipinapadala sa Sweden at Finland na dapat nilang bawasan ang kanilang suporta sa Ukraine at ang kanilang mga aktibidad sa loob ng NATO. Pero may iba pa. Hindi lang pagpapalakas ng infrastruktura sa hangganan ng NATO ang inuutos ni Putin. Sa isang hiwalay na ulat, sinabi ng NRK ng Norway na naghahanda rin ang Russia ng mga infrastruktura na maaari nitong gamitin para tirhan ng karagdagang 17,000 sundalo malapit sa teritoryo ng Norway. Muling ipinapakita ng satellite images ang malaking pagtitipon ng puwersa ng Russia sa silangang bahagi ng NATO. Isa ang ulat. Malalaking bahagi ng kagubatan ang pinuputol at lumang gusali ginigiba, habang naghahanda ang Russia ng lugar para sa barracks, kagamitan, sasakyan at bodega. Ang base na ito, pinakamalapit sa Norway, ay itinatayo para sa 17,000 sundalong wala pa roon. Patuloy ang laban ng puwersang iyon sa Ukraine, at muli ring naghahanda si Putin. Gusto niyang ipakita sa Europa ang laki ng banta ng Russia. Ang tugon ng Norway ay ang pagtatatag ng Finnmark Brigade na magkakaroon ng 5,000 sundalo. Gayunpaman, hindi pa ito ganap na mabubuo hanggang 2033. Mahina bang tugon ito? Maaring mukhang ganoon sa unang tingin. Pero mas marami pang ginagawa ang NATO para maghanda sa mga plano ni Putin sa silangang bahagi nito kaysa doon. Itinuro ng NRT na ang aktibong militar ng Russia ngayon ay umaabot na sa 1.5 milyong sundalo, at marami sa mga sundalong ito ay kasalukuyang naglilingkod sa Ukraine o naghihintay bilang reserba na ipapadala roon. Gayunpaman, hindi yon pumipigil kay Putin na gawin ang baliw na desisyon na maghanda para sa isang digmaan na lampas pa sa kasalukuyang digmaan na kanyang nilalabanan. Naniniwala pa rin ang leader ng Russia na mananalo sila sa Ukraine at makakalaban niya ang NATO kahit 73 taong gulang na siya. Walang sigurado dito, malayo pa. Pero ipinapakita ng buong ulat tungkol sa infrastruktura kung ano ang nasa isip ni Putin. Sa ulat nito tungkol sa ginagawa ng Russia sa hangganan ng NATO, ibinunyag ng Pravda ang higit pa tungkol sa kung saan itinatayo ng Russia ang kanilang bagong infrastruktura. Ang mga barracks at kumpol na may epekto sa Norway ay itinatayo sa Pachanga, mga 10 kilometro mula sa Lapland. Sa hangganan ng Finland, ang Russia ay nagtatayo sa Petrozavodsk at sa Panoy. Nakikita rin natin ito sa Kirillovskoye, 70 kilometro mula sa hangganan ng Finland, at sa pinalalawak na base ng Russia sa Kandalaksa,
na nasa Dagat Puti. Sa Luga, Pskov Oblast, malapit sa hangganan ng Estonia, may mga konstruksyon ding naganap. Sa Kaliningrad, na malapit sa Poland at Baltic States, nagtayo rin ang Russia ng base sa Baltisk. Kung pagsasama-samahin, may 115,000 sundalo si Putin na balak ilagay sa pintuan ng NATO. Iyan ay higit sa doble ng pinagsamang 49,600 sundalo na mayroon ng Sweden at Finland sa kanilang aktibong hukbo. Kahit idagdag pa natin ang 33,440 aktibong sundalo ng Norway, hindi pa rin sapat yon para mapantayan ang puwersang binubuo ni Putin sa mga hangganan ng tatlong bansang ito. Ang tatlong bansang ito, pati Baltic States at Poland, ay nagbabantay sa mga plano ng Rusya. Hindi sila naniniwala na ang nangyayari ngayon ay dahil lang sa banta ng Rusya. Si Thomas Nielsen, na siyang pinuno ng Swedish Military Intelligence, ay nagbubuod ng kolektibong damdamin nang sabihin niya, ito ay isang banta na dapat nating seryosohin. Hindi namin iniisip na ang lahat ng ito ay para lang sa pagpapakita. Ito ay tungkol sa paghahanda ng kakayahan para sa posibleng sagupaan laban sa NATO sa isang malaking labanan sa hinaharap. Ayon kay Erik Kristoffersen, punong tagapagtanggol ng Norway, kung totoong dinaragdagan ng Russia ang kanilang puwersa, gaya ng inanunsyo at ipinapakita sa mga video, tataas ang banta ng militar sa Norway. Ngayon, may paalala sa lahat ng ito. Ang Russia ay nagtatayo ng lahat ng infrastrukturang ito. Ngunit, ang mga sundalong sasakop dito ay hindi naman nagtitipon sa mga hangganan ng NATO. Sa ngayon, patuloy pa rin silang lumalaban at namamatay sa Ukraine. Ipinapakita ng infrastrukturang ito na gusto ni Putin ihanda ang Russia para sa digmaan na gusto niyang simulan kapag tapos na siya sa Ukraine, kung matatapos man talaga siya roon. Sa mundo ni Putin, hindi lang 115,000 sundalo ang ilalagay niya sa hangganan ng Finland, Norway, Sweden at Baltic States. Magkakaroon ng 115,000 bihasang sundalo at iyon ang magpapabago ng lahat. Ang puwersa ng mga bansang ito sa kanilang hangganan ay walang karanasan sa labanan, di tulad ng sundalong Ruso na nakaligtas sa digmaan sa Ukraine. Iyan talaga ang ikinababahala ng mga bansang Scandinavian. Sabi ni Militani, nakikita ng mga opisyal sa mga bansang ito na mas mataas pa ang antas ng banta na kanilang haharapin kung itutuloy ng Russia ang pagpapalakas ng kanilang tropa kumpara sa naranasan nila noong Cold War. Sabi ng Russia, wala raw dapat ikabahala. Noong Disyembre 2025, sinabi ng Russia na wala silang balak umatake ng NATO at handang pumirma ng legal na kasunduan tungkol dito, pero ito ay Russia. Noong Enero 2020, iniulat ng NPR na sinabi ng Russia sa US intelligence na wala silang balak sakupin ng Ukraine kahit nag-iipon na sila ng sundalo sa hangganan. Isang buwan ang lumipas, umatake ang Russia. Matagal nang kilala si Putin sa hindi pagtupad sa salita at hindi siya basta mapipigilan ng kasunduan. Hindi mapagkakatiwalaan ang Russia. Alam ito ng mga bansa sa silangang NATO. Ayon kay Major General Brian Nielsen ng NATO, mababa ngayon ang agarang banta ng militar mula Russia sa Baltic at Poland. Nagpupulong ang puwersa at maaring tumaas ang banta kung titigil ang labanan sa Ukraine, ayon kay Nielsen. Narita ang magiging gatilyo. Kapag nagdeklara ng kapayapaan sa Ukraine o nagwagi ang Russia, daan-daang libong sundalo ang pupunta sa hangganan ng NATO. Hindi ginagagawa ng Russia ang infrastrukturang ito nang walang dahilan. Plano talaga nila itong gamitin dahil may balak si Putin na maaaring pananakot o digmaan laban sa NATO. Dito nagsimulang lumitaw ang mga problema kay Putin. Lumalala ang impluwensya ng Russia sa Europa. Kitang-kita sa mga bagong pasilidad militar. Ngunit hindi napapansin ni Putin na para magkaepekto ang gusto niyang cancer, kailangan munang manalo ang Russia sa Ukraine. Hindi yon nangyayari. Talo ang Russia sa Ukraine. At sa kabila ng paglaganap ng kadiliman sa pintuan ng NATO, ang tila ginagawa lang ngayon ni Putin ay ang paghahanda para sa panibagong digmaan na siguradong matatalo na naman ang Russia. Ang pagpapalakas ay pananakot lang at kalokohan ito. Bago ipaliwanag, paalala na, pinapanood mo ang The Military Show. Inukay namin lampas sa headlines para maibigay ang buong larawan sa aming mga video.
Mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming ilalabas. Ang tinatawag na Russian cancer ay hindi namin basta-basta naisip lang. Ito ang terminong gamit ng SVT nang ibunyag nilang kasinungalingan lamang ang sinasabi ng Russia tungkol sa hindi pag-atake sa NATO at pagtatayo ng depensibong puwersa. Ipinapakita nito ang komento ng Russian political scientist na si Sergei Karaganov bilang patunay kung paano tinitingnan ng mataas na antas ng Russia ang NATO. Ayon kay Karaganov, ang kolektibong organisasyon ng depensa ay cancer at dapat nang itapon ng NATO sa basurahan ng kasaysayan. Wala nang alternatibo. Isa itong cancer na banta sa mundo. Nauubos na aming pasensya at baka mag-escalate kami. Tahasan ang banta. Ang irony, sa simpleng pagbabanta, ibinunyag ni Karaganov ng Russia ang tunay na cancer ng Europa. Hindi lang ang pagtatayo ng infrastruktura at planong magpadala ng mahigit 100,000 sundalo sa hangganan ang patunay nito. Pag pinagsama ang mga banta, pinalakas na puwersa sa hangganan at hybrid warfare, makikita mo ang tunay na plano ng Moscow para sa NATO. Ayon sa El Pais, noong Hunyo 3 madalas, ihambing ang European Union sa mga Nazi sa Russia. Nagbabala ang Russia na tapos na ang mapayapang tulog sa Europa na hindi pahayag ng bansang walang balak umatake. Sa hybrid warfare, madalas lumilipad ang mga drone ng Russia sa NATO. At kamakailan, isang Russian strike drone ang tumama sa gusaling tirahan sa Romania. Dumarami ang kaso ng sabotahe sa Europa na posibleng gawa ng mga ahente ng Russia. Bago magsimula ng digmaan, sinusubukan na ni Putin na pahinain ang NATO at magdulot ng pagkakabahagi sa Collective Defense Alliance. Ganito kumilos ang taong may labis na tiwala sa kapangyarihan ng Russia laban sa NATO. Mali ang kumpiyansang iyon. At dito, pumapasok ang walang hanggang kahangalan. Lahat ng ginagawa ng Russia ngayon ay nakabatay sa panalo sa Ukraine. Hindi lang ito panalo, kundi tagumpay na sapat para may matirang hukbong Ruso kay Putin para tuparin ang banta niya sa Europa. Pero kusuriin ang nangyayari sa Russia sa Ukraine. May tanong kung gaano kalakas ang puwersang kayang ihanda ng Russia laban sa NATO. Ipinapakita ng dami ng nawawala na mahina na ang militar ng Russia kumpara noong sinimula ni Putin ang pananakop noong Pebrero 2022. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, winasak ng depensa ng Ukraine ang 1.38 milyong sundalong Ruso, mahigit 12,000 tangke, halos 44,000 artillery systems, at halos 25,000 armored vehicles. Mahalaga ang lahat ng gamit na ito sa digmaang gusto ni Putin. Kahit wala sa mga ito ang nangyari sa Russia, ginagamat pa rin ni Putin ang mga taktika ng World War sa modernong digmaan, kabilang ang walang pakialam sa malaking pagkalugi na di kayang panindigan sa Ukraine at magiging delikado kung kalaban ang buong NATO. Umaasa pa rin si Putin na mananatili ang alamat ng tibay ng mga Ruso. Hindi totoo yan. Ipinapakita lang ito ang kahangalan ng leader ng Russia. Kahit may paghahanda sa hangganan ng Scandinavia at Baltiko, malayo pa ring manalo ang Russia sa Ukraine. Kailangan pang sakupin ng Russia ang 80% ng bansa bago nila masabing panalo na sila. Noong 2026, umatake ang Ukraine sa mahahalagang lugar, dahilan ng ilang buwang pagkawala ng teritoryo ng Russia. Pinakahuli nitong Mayo, nang ibinunyag ng Institute for the Study of War na lumamang ang Ukraine para sa buwan na iyon ng 281.1 na kilometro kwadrado kung bibilangin lang ang mga teritoryong tunay na kontrolado ng bawat panig. Hindi ito ang numerong dapat makita mula sa panig na sinasabing nananalo sa digmaan. Sa pinakamaganda, napilit ang tumigil ang Russia sa Ukraine. Sa pinakamasama, talo ang bansa dahil mas mabigat ang 4 na taong pagsubok sa Russia kaysa Ukraine. Ang ginagagawa ng Russia sa Ukraine ay hindi pananakop, kundi sariling pagkawasak. Kapag isinama natin ang pag-unawang iyon sa 115,000 sundalong nasa hangganan ng NATO, makikitang naghahanda si Putin sa laban kontra NATO na siguradong matatalo ang Russia. Nakakabaliw ito. Nakakatawa talaga, si Putin pa rin.
Mas lalong nakakabaliw kapag inihambing ang NATO sa Rusya. Kung ipagpapalagay na ang Rusya ang unang umatake sa isang bansa ng NATO at ang pag-ataking yon ay magpapagana ng Artikulo 5 at magdudulot ng tugon mula sa buong lakas na kayang ibigay ng NATO, hindi maganda ang kalalabasan para sa Rusya. Ayon sa statista, nangunghuna ang NATO sa bawat mahalagang kategorya. Halos triple ang tawan nito, 5 beses na mas maraming military aircraft, mas mahusay na proseso para sa air power at naval fleet na may higit 2,000 warships at submarines na mas marami sa Rusya. Matapos ang 4 na taon ng digmaan ng Rusya sa Ukraine, maaari pang sabihin ng NATO na mas marami silang battle tanks na may papadala, 12,279 kumpara sa 5,630 ng Rusya. Lagi nating nakikitang nangungguna ang NATO sa bilang. Siyempre, ang mga pangunahing palagay dito ay dadalhin ng NATO ang lahat ng meron sila sa kanilang arsenal laban sa Rusya. At malaki ang magiging papel ng US sa anumang hinaharap na digmaan. Wala sa mga ito ang tiyak. Sinabi ng US, lalo na kay Pangulong Donald Trump, na maaaring umatras sila sa NATO. Nagkaroon ng tensyon sa NATO, ngunit pinawi ito ng US Ambassador na si Mateo Whitaker noong Hunyo 11. Sinabi niya na hindi talaga aalis ang US sa NATO, pero gusto nitong tumaas ang depensa at aktibong pagdepensa ng Europa sa sarili. Kung maari nating ipagpalagay na makikialam ang US, mukhang matibay ang laban pagdating sa bilang. Kahit hindi buo ang puwersa ng NATO laban sa Russia, pwede pa rin nilang gamitin ang 1/3 hanggang kalahati ng lakas nila para mapantay ang laban. Masama ito para kay Putin. Pero di sinasaalang-alang ng mga numerong ito ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa lakas ng militar ng Russia. Halimbawa, karamihan sa pinakamagagaling na sundalo ng Russia ay nagamit at naubos na sa Ukraine. Mukhang kahanga-hanga ang hukbong may 1.5 milyong sundalo. Pero nababawasan ito dahil karamihan ay takot na conscript at volunteer na kulang sa training, maliban sa pagtakas sa mga drone sa Ukraine. Ganon din sa mga tangke, dahil karamihan sa 5,000 tangke ng Russia ay natirang imbentaryo mula Soviet era. At kakaunti lang ang modernong tangke na madaling tinatamaan ng drone at anti-tank na sandata sa Ukraine. Iyan ang problema ni Putin. Ang pagpapalakas ay iba, pero kung mahina ang pundasyon, inilalagay lang ni leader ng Russia ang sarili niya sa bagong pagkatalo matapos ang pagkahiya sa Ukraine. Tandaan, 80% ng Ukraine ay natitira pa. Sa bagal ng pagsulong ng Russia ngayon, niyang mga apo ni Putin ay malabong mabuhay ng sapat para makita ang tagumpay sa digmaang iyon. Lalo na kung may balak pang umatake sa NATO. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi naman ibig sabihin na hindi naghahanda ang NATO sa sarili nitong paraan. Itinatag nito ang Eastern Sentry Initiative para palakasin ang kakayahan sa lupa, himpapawid, dagat, kalawakan at cyberlaban sa banta ng pagpapalakas ng Russia ni Putin. Ayon sa NATO, sumasalamin ang inisyatiba sa paglipat mula simpleng pagbabantay patungo sa ganap na depensa. Handa na ang NATO sa posibleng labanan sa himpapawid mula Russia. Sa Baltic, nagtutulungan ang Estonia, Latvia at Lithuania sa Baltic Defense Line Initiative. Ang mga depensa gaya ng Dragon's Teeth, Bakod at Kuta ay hindi sapat para maprotektahan ang Baltic states kung sila lang ang haharap sa Russia. Pero hindi yon ang layunin. Ginagunawa ang linyang ito para mapabagal ang Russia at bigyang panahon ang NATO na tumugon sa pananakop. Isa pa itong senyales kay Putin na hindi basta mahuhuli ang NATO na hindi handa, tulad ng inakala niya sa Ukraine. Habang ginagawa namin ang video, inanunsyo ng RBC Ukraine noong Hunyo 11 na nagsasagawa ang NATO ng agarang pag-uusap para palakasin ang drone defense matapos ang drone attack ng Russia sa Romania. Maaring magdulot ang mga inisyatibong ito ng European drone war na suportado ng Ukraine, kaya maisasama ang kasalukuyang kalaban ng Russia sa isang digmaang binabalak ni Putin. Putin, ikaw ay lumalaban sa isang laban na tiyak na matatalo ka rito. Hindi dapat baliwalain ang kahalagahan ng infrastruktura para sa 115,000 sundalo sa silangang NATO. Naghahanda ang Rusya para makipaglaban,
Kahit sinabi ng presidente nila na hindi sasakupin ng Rusya ang NATO, may masamang nangyayari sa hangganan ng Rusya at NATO. Gayunpaman, malayo ang nais ipakita ni Putin sa tunay na mangyayari. Patuloy na nawawalan ng teritoryo ang Rusya sa Ukraine at hindi rin sila mas malapit makuha ang bansa kumpara 4 na taon na ang nakalipas. Lalong lumalakas ang NATO na dati nang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa Rusya at aktibong naghahanda ng depensa. Pinaghahandaan ni Putin ang bagong digmaan ng kanyang bansa. Ganito ang hitsura ng katangahan. Talo na naman ang digmaan na gusto ni Putin. Interesado ka bang malaman kung paano naghahanda ng depensa ang mga bansang NATO sa silangan? May perpektong video kami para sa iyo. Itinatayo ang depensa sa hangganan at bumubuo ang NATO ng bagong pamunuan laban sa banta ng Russia. Malalaman mo ang lahat tungkol sa dalawang hakbang na ito at marami pang iba kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang subscribe at panuurin pa ang iba pang palabas mula sa iyong mga kaibigan sa The Military Show. Maraming salamat sa panunood!